magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang mga graduates natin? Masaya po ba kayo? Okay. I-check ko lang kung masaya kayo. Pero alam nyo, kahit masaya ko yung mga graduate, sa totoo, pag may mga milestone tayo, pag may mga achievement tayo sa buhay, mas masaya pa ang mga parents natin. Tama po mga parents? Kaya sa mga parents, congratulations din po sa inyo. Siyempre sa mga mag-isipag tapos, congratulations po. Kami po ay masaya para sa inyo. Kami po ay proud din po para sa inyo. Hindi ko na po aakabahan ang aking mensahe. Hindi ko na rin po babatiin ng isa-isa ang ating mga panauhin para mapaiksi na lang po ang mensahe ko. Lalo na nakatayo na po yung iba sa gilid. Kaya talagang iiksihan ko na lang po. May isang tanong lang po ako sa ating mga graduate. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng suot-suot po ninyo na? Ano tawag sa suot ninyo? Sablay, tama po. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat yan? Yung iba sabi, oo, pero maraming nagsabi na hindi daw nila alam. Una po, meron siyang sagisag o seal ng inyong paaralan. Ano po yung paaralan ninyo? San Lorenzo Ruiz Elementary School. Tapos, may nakasulat sa baybayin. Pag tinranslate natin yan sa wikang Filipino, ang ibig sabihin yan, pag-asa. Sa bandang dulo, may isa pang sagisag. Ito po ang sagisag ng lungsod ng Pasig, ng mahal nating lungsod. At sa pinakadulo, may mga linya o guhit, blue and white, para umaagos na tubig. Kaya pag binasa po natin yan, tinignan natin ang buo, pagkakabasa niyan ay ako ay graduate ng San Lorenzo Ruiz Elementary School at dahil sa akin, umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig. Yan po ang ibig sabihin ng nakasulat sa inyong mga sablay. At sana, mga graduate, sana hindi yan manatiling mensahe lang na nakasulat sa inyong mga sablay. Sana po ay talagang isa puso natin ang simpleng mensahe na ito. Dahil sa ayaw at sa gusto ninyo, kayo ang kinabukasan ng ating lungsod. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kayo ang kinabukasan ng Pilipinas. Ngayon, papasok na naman kayo sa isang bagong yugto ng inyong mga buhay. Pero sana, kahit maaga pa, kahit ngayon pa lang, iniisip na natin na kayo ay hindi lang mga mamamayan, kundi kayo po ang future leaders ng ating bayan. Yung mga gusto nating ayusin sa ating bansa, yung mga gusto nating improve sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa ating komunidad, wala na pong ibang gagawa niyan kung hindi ang inyong generasyon. Kaya sana sa lahat ng inyong gagawin, una, manampalataya tayo sa Diyos. Pangalawa, magsumikap tayo, magpursige tayo sa gitna ng kahit anong pagsubok o dumating sa ating mga buhay. At pangatlo, maging mabuti po tayo tao. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Mabuhay tayo ng tapat. Walang nakatingin. Magkaroon tayo ng integridad sa ating mga buhay. At kung ganun po ang gagawin natin, sigurado ako na bilang future leaders ng ating bayan, malayo ang inyong mararating. Tingnan niyo po yung nakaupo sa kaliwat kanan ninyo ngayon. Tingnan niyo lang kung naguro yun. Huwag yung kakalimutan ng mga makalan. Dahil hindi niyo alam, yung nakaupo sa kaliwa na ngayon, baka pag nag-20-year reunion kayo, isa na yan successful at kilalang abogado. Yung nasa kabila, yung nasa kanan, hindi nyo masasabi, baka yan pala ang future mayor ng lungsod ng Pasig. Hindi natin masasabi, just lang nakakaalam. Basta tuloy-tuloy lang po kayo. Manampalataya tayo sa Diyos, magsumikap tayo, maging mabuti tayo sa ating kapwa. Muli po sa class of 2025, congratulations sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat.